So sa video po na ito mga mamshi ay pag-aaralan natin ang pakbet na hindi tayo gagastos ng ganun kabongga. So more or less 100 pesos pwede na tayong magluto ng pakbet, and I think this is good for 3 to 4 to 5 person. So simple lang po ang ating gagawin para humabudget natin yung ating everyday budget na challenge naman po talaga sa ating kapanahunan. So sana you learn something for this, and sana maka-impart ako ng something into your budgeting, dahil pagdating sa kusina, tayong mga nanay ay talagang financial manager talaga tayo pagdating sa kusina. So here we go! Tipid swak sa budget tayo today. So, ang ingredients ng ating lulutuin na pakbet ay simple lang. Ito po ay galing sa market kanina. That's 50 pesos. I have so much kamatis kasi mura po yung kamatis this time. I have chili. I have onion and bagoong alamang. Hindi ko po siya ilalagay lahat. I think this is good for how many lutuan. So, tipid na po tayo. More or less 100 pesos ang ating menu today. May mga leftover tayo na oil na pwede namang gamitin for the second dahil mas okay pa naman siya. So, init na nga po yung mantika. So, sama-sama ko po silang nilalagay. Yan. Ako po'y wala ng bawang, sibuyas, kamatis. Lahat po ng condiment and spices ay sinasama-sama ko na. Mix a little bit. And then we will wait until it's done para makuha natin yung juice or yung sauce ng tomato. Our kamatis is almost done. So, isi-squeeze po natin ito para humakuha yung sauce niya, and it will bring a color, red color, or rather orange color, I don't know. This will serve as the sauce doon sa ating pakbet. And this is it. When you add water, ay makikita mo na ang kanyang saucy texture. That's organic tomato. We are going to add the pakbet. And of course, we're going to mix it para maging pantay at ma-mix ang tomato sauce sa kanya mamaya. Isang sikreto nga rin po mga mamshi na ang ating squash, kapag naluto na po siya, ay atin po siyang squeeze. Not all, but some of it, para makapag-add po siya ng sauce doon sa ating pakbet. That is one of the secret that I discovered kapag tayo ay gumagawa ng pakbet. And almost done, half cook ang ating mga gulay. So we are going to add the bagoong. I only used 1 spoon, but if it is not enough later, then you are going to add. It's better na kunti muna so that you can measure mamaya kung kailangan mo pa ba siyang dagdagan or not, kasi hindi tayo gagamit ng salt. The alamang will serve as the salt for our pinakbet today. So after nalagay na natin ang alamang, of course we're going to mix it a little bit and then try to let it stay. We add water. It's up to you kung gusto ninyong maraming sabaw or not. So we will add water para po lumambot ang ating mga gulay. Pwede nyong takpan, pwedeng hindi. It's up to you. Pero ako, hindi ko siya tinatakpan kasi para mabawasan ang water niya later. Season po natin with black pepper and other seasoning you desire. We'll squeeze some of the kalabasa so that it can add sauce to our pakbet. And our pakbet is done. Look how saucy. Only the tomato
and some of the squash ang nagsos po sa kanya.